Sa mga bago pa lang po magmumotorsiklo, may sasuggest ko o may re-recommend ako na rin itong bagong labas ng Rossi Passion 2024. Ito po yung 125cc lang din. Kaya nasabi ko pong recommendable siya sa mga beginner kasi unang-una yung kanyang size po, medyo maliit lang siya. Siyempre mababa ang ground clearance sa seat height kaya magiging komportable po lalo na yung hindi matatangkad dating mga riders. At isa pa magaan siya. At siyempre yung presyo magaan din sa bulsa. Kaya sa mga riders natin na ngayon pa lang po magbumotorsiklo, itry nyo po itong bagong labas na 2024 Rossi Passion 125cc. Okay mga riders, ito pa rin naman po yung Rossi Passion na unang inilabas ng Rossi. Pareho pa rin po sila ng specifications. Inaasahan ko nga po, akala ko ito na yung kanilang FI version pero hindi, carburetor type pa rin po siya. Okay, ngayong 2024 ang binago uli dito sa Rossi Passion 125 ay yung kanyang decals, makikita naman natin, di ba? At saka siyempre nagdagdag pala sila ng kulay. Ito ho, meron ng glossy gray at meron pong glossy black na bago labas na kulay. Mamaya pasyalan natin sa taas. Kasi yung mga regular na kulay po nito, yung mga nauna, meron po siyang matte black, matte red, matte gray, tapos black, gray, yellow, blue. Okay. Ang dami ho natin choices pagdating sa kulay dito sa Rossi Passion 125. Okay, pinuntahan na natin mga riders itong glossy black na bagong labas ng Rossi Passion 125. Bali last month lang daw po ito dumating, April ngayong 2024. Pero para sa akin mas magwapo talaga o mas malakas ang appeal ng kulay gray, di ba? At favorite color natin yun eh. Okay, ito meron po rito kulay yellow, glossy yellow po na Rossi Passion. Then yung nga pong black, ito yung i-review natin sa baba, kulay gray. Ayan yung mga available na kulay, almost the same din po. And then dito sa likod, mga Rossi Surf. Ayan, pink, red, and blue. And then yung Rossi Classic. Ayan mga riders, dito po ito sa Rossi Santa Cruz, Laguna. Sa mga interesado po, ayan mga stock nila, 250cc ng Classic. And then ito yung magandang kulay na pambabae po. Ayan, kulay pink na Rossi Flex 125. Alam niyo pagdating sa displacement na 125, marami tayong choices sa Rossi motorcycle po. And then ito yung na-review na natin sa Rizal, yung coffee brown na kulay ng Rossi Flex. Almost maganda naman lahat yung kanyang kulay. Dito ayan, kompleto pala sila, merong white, black, and yellow. At then yung pink nga po. And then siyempre, hindi mawawala ang Rossi Rush. Ito ang best seller din po ito kasi ang baba rin ng presyo niya, kung di ako nagkakamali 50k po siya sa cash price. Then dito sa kabila syempre si Rossi Breeze 150 glossy black. Ayan, puro glossy black po ang available na stock dito sa kanilang bodega. Then mga pan tricycle po, Rossi Macho black red, ayan, Rossi Breeze na puti. Okay, ito yung katatapos lang natin ni-review, KRY 200cc. Ang ganda rin ng kulay po ng combined na black and red. Ayan mga ka-riders, sa mga Rossi user na motorcycle, ito ang stock sa Rossi Santa Cruz, Laguna. Okay, balik na po tayo dito sa kagwapong kulay gray na Rossi Passion. Okay, napansin ko sa kanyang decals, hindi siya baduy ang pagkakadesign, di ba? Ang ganda ng kanyang pagkakadali rito, parang faded lang siya na shade lang ang dating ng kanyang brand name. Okay, dito po yung kanyang displacement. Ayan, SC125. Yun lang po talaga para sa akin. Sana ginawa ng chrome ang kulay nito, Rossi. Ano po? Mas mabagay siguro dito sa kulay gray. O kaya ginawa na rin kulay white, diba? Para hindi nga naman siya medyo fancy ang dating. Okay, dito po sa side profile, nagka-doble nga po ang kanilang brand name. Meron din itong Rossi at yung kanyang displacement. Hanggang dito po sa side profile. Pero ito maganda, naka-chrome na po yung kanyang 3D na emblem. Napaka-premium din po ng datingan. Then meron din po yung shade na displacement, SC125. And then ang ganda po ng kanyang pairings. Kadalasan naka-carbon fiber na po yung kanyang mga plastic dito sa kanyang body. Ganda po talaga ng pagka-gray niya. Glossy gray, combined gray and black. Panlalaki po talaga ang dating. And then dito po sa front view, makikita natin B-shape ang forma ng kanyang pairings. And then dito yung kanyang emblem sa gitna, R. And then meron siyang air intake, makakatulong po sa aerodynamics na ating motorsiklo. At syempre sa cooling system din. And then ito po, parang ewan ko lang ha, comment down below mga riders kung dinagdag ba to, kung pinatangos ba tong kanyang ilong o talagang ganito na yung naunang version. And then ayan, split headlight po siya. And then mas umangas pa po yung kanyang muka dahil meron po siya ritong built-in na winglet. Makakatulong po ito para sa pagsalubong natin sa malakas na hangin. Split headlight po ang ginamit sa kanyang mga
ilaw. And then yung kanyang DRL or turning signals. Okay, na-fake ako. DRL po pala ito. And then ito po ang kanyang turning signals. Puro LED po ang ginamit. Kaya ang lupit po nitong Cruise Passion. Mamaya malaman natin yung presyo. Alam ko mura lang po ito eh. Pure LED po sa kanyang lighting system dito sa front. And then tignan natin sa rear. Then ito pa napansin ko, sa tail light ng Cruise Passion, wala ho ako nakitang tinularan. Parang unique na design po ito ng Cruise. Medyo maliit lang siya na pointed. Ito ang tail lights po niya, itong kulay white. And then ang stoplight niya, itong red. And then kulay yellow po, itong kanyang mga turning signals. All LED rin po siya. Then sa kanya naman pong rear suspension, naka single sided shock po. Pero maganda ho sa kanyang glossy black na coil spring, medyo matataba po. And then naka-inverted po yung kanyang drum brake. Kaya mabilis po tayo makakapag-adjust. Ayan, hindi na natin kakapain sa ilalim. Ito na, kitang-kita natin yung adjuster niya. Meron po siyang sukat na 80 by 90 by 14 dito sa kanyang rear tire. Ayan, tube type pa rin po siya. And then, Wanshing tire po ang kanyang brand. At dito, panalo sa kanyang mag wheels. Okay, di ba? Parang logo ni Spider-Man. Parang meron siyang 8 feet, di ba? Ito, combine siya ng chrome saka matte black na kulay. Kaya ang angas po talaga ng dating. Kahit wala siyang mga sticker, dinala na itong pagka-chrome ng kanyang mag wheels. Pero i-expect na natin na tatagos dito ang putik o talsik ng baha. Lalo ngayon magtatag-ulan na po kasi makitid po yung kanyang rear fender. Siguro ito, pahabain natin yung kanyang tire hugger dito sa ilalim para mas protected tayo sa talsik ng putik. Kasi yan, open po yan, no? Kawawa naman yung angkas natin. And then may extra pong lamp dito sa kanyang plate number. Ay sa ilalim po. And then may reflector din siya. And then pagdating sa muffler, almost nagkakapareho lang po yung mga stock muffler na mga 125cc ng Cruise motorcycle. And then plastic po yung kanyang heat guard. And then ang maganda po sa kanyang heat guard, protected hanggang dito sa elbow. Kahit putol siya, nakaharang naman po itong kanyang fan cover, di ba? Na parang liquid cooled ang dating. Parang radiator cover siya, di ba? Pero air cooled lang po ang kanyang cooling system. Okay, meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then pagdating po sa kanyang gear oil capacity, nasa 100 ml lang po. Mabilis na ang pagre-refill kasi ito. Nakalabas na, hindi katulad dun sa dati, nasa ilalim. Tatagilid pa natin. So dito, nakaabang na siya, mabilis na pagsasalin. And then maganda sa kanyang starting system, hindi inalis ang kickstart para meron tayong backup in case na magloko po ang ating battery at ang electric starter. Hinahangaan ko dito sa Cruise Passion, ito pong kanyang pillion footrest. Naka-shape din siya, 'di ba, sa kanyang body. Hindi mo siya mapagkamalang pillion footrest kasi parang isang buo na siya, pero ayan, hihilahin lang natin. Alloy po siya, palalang rubber. And then sa side stand naman po, wala po siyang kill switch. At wala ho kung nakikitang sensor o button dito sa kanyang side stand. And then dito malapad po yung kanyang center stand. Diba kahit maliit lang yung body na ng Cruise Passion, pero okay sa lapad ng kanyang center stand, diba? Kaya ito na ako gamitin natin pag tayo magpa-park, itong center stand para mas stable siya. And then dito naman po sa kanyang front tire may sukat na 70 by 90 by 14. And then ang max load capacity po niya ay nasa 260 pounds or 118 kilograms. So, reminders mga ka-riders, wag po tayo mag-overload sa motorsiklo. Kasi kita nyo naman, ang kanyang max load ay nasa 118 lang. So, ingat-ingat pa rin po. Baka masabugan tayo ng gulong pag masyado mabigat po ang ating sakay. Okay, meron po siyang single disc na may dual piston caliper at telescopic fork na front suspension. And then, kakaiba yung kanyang front suspension kasi may pagka-chrome siya. At naka-mark po yung kanyang brand name dito sa kanyang telescopic fork. And then naka GY6 engine naman po ang Cruise Passion 125. 4-stroke, single cylinder, 2-valve. Air-cooled po sa kanyang cooling system. Carburetor type pa rin po sa kanyang fuel supply system. And then 125cc displacement. And Euro 3 compliant po sa kanyang emission control. Meron po siyang maximum power na 5.2 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 7.5 Nm at 6,000 RPM. And then ito ang advantage niya, napagaan lang po niya. Meron po siyang curb weight na 95 kilos and then meron po siyang 130 mm na ground clearance at 750 mm na seat height.
Okay, wala ho tayong po problemahin sa kanyang remote dahil nakasusi po siya. Ayan, wala ho siyang emblem dito sa susi. Manual key ang gamit po ng Rossi Passion. Okay, check po natin yung kanyang underseat. Saglit. Wow, mali. Hindi nga pala dito. Dito tayo muna. Ito pala. Ayan, tanggalin natin yung plastika para makita ho natin ng maayos yung kanyang upuan. Okay, sa kanyang stock na upuan, ayan po yung kanyang logo dito sa back rider seat. Ayan, ang lambot po. Kahit medyo manipis po yung kanyang seat cover, ingatan na lang sa pusa. Lagyan natin ng anti-pusa para mas maganda. Pero yung tabas niya, flat po eh. Hindi siya masyado matambok. Pero meron pa rin naman siyang korte dito. Malalim-lalim po dito sa rider seat natin. Ayan, kita nyo naman yung lambot niya. Oh. And then medyo malapad po siya. Mamaya susukatin natin. Pero tanggalin na natin ang plastic. Nahihirapan na ako. Mababaw lang po yung kanyang U-box. Siguro ang ilalagay lang natin dito, damit. Ayun, basahan. And then nandito po yung kanyang pwesto ng battery. Saka tools natin na yung kapote, pwede ho rito. Okay, hindi ho nabago yung kanyang fuel tank capacity. 3.7 liters pa rin po ang kanyang full tank. And then sa fuel consumption po, kapag city ride o yung dito lang sa bayan, ma-average consumption po siya ng 38 to 40 kilometers per 1 liter. And then kung sa highway naman, dire-diretsyon takbo, hindi masyadong tumitigil, nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po niya, maabot po siya ng 85 kilometers per hour. And then bago tayo sumakay, side stand muna natin. Sensya na guys, wala pa siyang battery. Okay, observation ko lang po, medyo parang tuwid yung kanyang pagkaka side stand. Pero bukang-buka naman yung kanyang side stand dito. So siguro no problem na rin, hindi na siya basta-basta babara. Kasi ayan ang baba ng pagkaka side stand niya. Okay, sakay na tayo ha. Obviously, napakababa po nito. Nakita nyo naman para lang tayong nasa upuan ng bata. And then, malambot na po yung kanyang upuan. Yung foam, pag upo natin, naramdaman natin agad yung kanyang suspension na malambot din po. Diba? Pakakomportable po nito lalo na sa lubak. Okay, unahin na natin dito sa kanyang turning radius. Ayan, eksakto po sa ating hita. Wala na ho siyang bar end dito. Pero kung gusto nyo maglagay, mas maganda po kasi protection yun sa ating kamay. In case na tayo po ay sumadsad, mislide, yun muna po ang tatama, hindi yung kamay natin. Dito sa kabila. Ayan, walang problema. And then dito kahit siya mayroong mga pocket, maluwag pa rin yung pwesto ng ating hita. Ay makakagalaw tayo ng maayos. Meron po siyang dalawang pocket dito. Sa kaliwa po medyo malapad, malaki. At dito naman sa right side, pang cellphone lang po, maliit lang. And then ayan, meron po siyang utility hook sa gitna. And then wala po siyang charging port mga ka-riders. Lagay na lang tayo, pa-install na lang tayo. And then sa kanya naman pong floorboard. Ayan. Hindi natin kailangan maglagay na ng mating kasi ito nakita nyo magaspang po ito, kakapit sa sapatos natin case na biglang preno. Wala nang dadagdag na gasto sa mating po. Okay, wala ko siyang hook dito sa ilalim, kala ko meron. Okay, naka pure analog po sa kanyang meter panel. Pero okay lang yan kahit hindi tayo naka digital. Ang importante, kompleto yung kanyang indicators. Okay, dito po ang kanyang left and right turn. Ito po yung kulay green. And then dito po yung kanyang high beam, low beam sign. And then ano ba tong letter P? Ipaliwanag na sa akin tong letter P, nalimutan lang natin po. And then dito yung kanya naman pong speedometer, odometer, yung metro po sa gitna. And then fuel indicator. And then sa kanyang mga switches and buttons, kompleto po. Ayan, kita nyo naman, nandito yung kanyang high beam, low beam. Wala lang po siyang passing light po. And then horn. And then ang maganda, meron po siyang hazard. Kasama na po sa left and right turn niya, sa turning signals, yung kanyang hazard. And then ito po yung kanyang choke. And then dito po sa kabila, ayan, meron po siyang kill switch. And then switch po ng DRL, headlight at saka switch off. And then electric starter push button. Then i-check naman natin yung kanyang rear brake na drum.
Okay, dito po kulay black yung kanyang brake lever at maganda po yung shape. Ayan. Malakas po ang kapit ng drum brake niya. Kagat-agad konting press lang wala pang half press. Kagat-agad. And then sa front brake na naka-disc, check naman natin. Ayan, pareho lang po sila ng lakas ng braking power. Para na rin naka-disc sa drum niya kasi ito ang kanyang disc brake kasing lakas po ng kapit ng drum brake. Okay, alamin na po natin ang kanyang updated na price ngayong May 17, 2024. Sa kanyang cash price, wala akong pagbabago. 50k pa rin po. Pero syempre sa installment, meron pong konting pagbabago kasi wala na po siyang down payment. Pero straight monthly po siya ha. Lilinawin lang po natin sa mga kukuha. Hindi ibig sabihin po na no down payment ay hindi na po tayo magbibigay ng paunang hulog. Yung unang hinihingi nila, yun po yung unang payment natin. Kaya straight monthly nga po. Okay, kung sa 36 months po siya kukunin, 2,450 po sa monthly. And then may rebate pa rin po na 300 pesos, kaya lalabas 2,150 lang po siya sa 36 months. And then sa 24 months po, 3,275. At sa 12 months naman po ay 5,755 monthly. Okay, ayan po ang update kay 2024 Cruise Passion 125cc.